Mga katambay, kamusta po? Si Kamanong po nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayang Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Sana po nasa mabuti at mapayapa po tayong mga kalagayan, mga kabayan. Ito po mga tambay, komentuhan po natin mga tambay. Ito po nakarang araw ay may binunyag po ang Maynila, mga tambay, ang mayor ng Maynila. Talagang grabe po ang ginawa ng mga politiko doon. Grabe po, at siyempre po DPWH at siyempre po proyekto po yan ng pamahalaan ng Binagong ang Pilipinas. Project niya po yan, yung 5,500 flood control. Pero ngayon po, siyempre po, naiipit po ang DPWH at siyempre mga district engineer at ang mga contractors. Di po ba? Pero dito po mga tambay, hahanapin naman din po natin. Tatanungin po natin ang mga congressman ng Maynila. Di po ba? Dahil po sa proyekto ng flood control, gaano kaya kalalaki ang naibulsa rito ng mga representative, mga congressman ng Maynila. Nagigil po sa pamilya Duterte. Di po ba? Hinahanap pa nila ang proyekto ng flood control sa Davao City. Hindi po ba? Lalo po yung natalo na congressman o representative na si Benny Abante ng District 6. Hindi po siya nanalo, si Abante. At ganun din po si Joel Chua na mga gigil po yan. Lalo sa impeachment ng Vice President. Sila Rolando Valeriano. Hindi po ba? Mga representative po ng Maynila yan. Alamin po natin ang anomalya at ubod ng laki ng korupsyon yata sa Maynila sa flood control. Mga kababayan, bilyon-bilyon. Pakinggan po natin ang balita, mga kababayan. 14 billion pesos. Ganyan kalaki ang bumahang pondo para sa mga flood control projects sa Maynila. Pero nabisong wala palang permit mula sa lokal na pamahalaan ang mga proyektong ito. Nasa frontline na balitang yan, si Camille Samonte. Mula 2022 hanggang ngayong taon, higit 200 flood control projects ang itinayo sa lungsod ng Maynila. 14 billion pesos ang halaga niyan. Pero nadiskubre ni Manila Mayor Isko Moreno na ni isa sa mga proyekto walang kaukulang permit mula sa LGU. Inaprubahan daw ng DPWH ang proyekto kahit klaro umanong paglabag ito sa Local Government Code at ibang ordinansa. So most of it finished already. Bumaha ng pondo sa Maynila, bumaha pa rin sa Maynila. Itong lahat ng ito ay walang permit sa lungsod. Kung pagbabasehan ng mga dokumento, ang Chelsea Construction and Supply ang isa sa mga may pinakamaraming nakuhang proyekto na aabot sa 1.4 billion pesos. Isa sa mga proyekto nila ang 38.4 million peso flood mitigation structure sa kahabaan ng Estero de Magdalena sa Barangay 259 at 266 sa Tondo. February 2025 ang agreement at binigyan sila ng 161 days para tapusin ito. Dito sa kinatatayuan ko makikita yung isa sa mga flood control projects na ginagawa ng Chelsea Construction. Dito yan sa kahabaan ng Estero de Magdalena. At kung makikita ninyo, hindi pa rin yan tapos hanggang ngayon at patuloy pa rin nga yung kanilang paggawa kahit wala silang anumang permit mula sa Manila LGU. Nirereklamo na yan ng mga residente. Malaking perang ginastos dyan, tapos pagdating ng mga baha daw, hindi naman gumana, hindi naman pinagagana. Nung huling bagyo, puno yung ano na yan, ito, apaw yan. Dumipensa naman ang DPWH North Manila District Engineering Office. Gumagana raw ang flood control doon at may maintenance team umano na nagmo-monitor. Sa dating administration po, hindi po nirequire yung kuha ng permit. Papaalam lang po kami na gagawa na pinapayagan po. Sinuspindi daw muna nila ang mga nasabing proyekto. Sinisikap pa namin na makuha ang pahayag ng Chelsea Construction. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte. Mga tambay, nakita niyo po ang flood control po sa Maynila. Gaano po katindi po ang flood control project ng Maynila. Grabe.
Ganyan po kagagaling ang mga nanunungkulan po sa Maynila. Mga congressman po dyan, ubod ng galing. Pagdating po sa kanilang lungsod ay puro basura, mga kabayan. Mga basura po. At syempre po, tingnan po natin yung pinupolitika po nilang flood control. Lalong-lalo po ang congressman ng Maynila na si Aba na hindi naman pala ito nanalong congressman, si Pastor Abante. Ito po, tinutuliksa po nila ang flood control ng Mindanao, ng Davao City. Samantalang yung kanila, ginastusan po ng napakaraming pera. How many billions? Mga kabayan, 41 billions. Hindi napapakinabangan. You know, sabi nga ni Mayor Isko, mga tambay, bumaha ng pera. Ang Maynila, ginastusan ng sandamukal na pera, pero binabaha pa rin ang Maynila. Grabe po. Ito po, tingnan po natin yung sa Davao, mga kababayan. Kung paano po nila pinupolitika. Dahil nasa kanila po ang issue ng corruption ngayon. Ito po, tingnan po natin ang flood control ni Congressman Pulong sa kanya pong distrito. Napakalaki po ng Davao, mga tambay. Napakalaki. At napakaliit lang po ng Maynila kumpara mo sa Davao. Pero ang flood control po na ginawa sa Maynila ay 200 plus po. 200 plus flood control sa Maynila. Pero hindi po napapakinabangan yata ayon kay Mayor. Pero sa Davao, ubod ng laki ng Davao City. Napakalaki po, mga kababayan. At 3 lang po yata ang congressman doon. Napakalaki. Pero sa Maynila, 6 yata ang congressman. Napakalit na syudad. Unbelievable. Ito pa mga tambay. Tingnan po natin ang flood control ng Davao City. Alright, magandang araw sa inyong lahat dyan. Series tayo sa flood control or flood control series of content tayo dito sa Davao City pa rin, no? Yung abang lingkod talagang sinisipag ngayon na maglalagalag or mag-fact check, no? So fact check tayo dito, tingnan natin kung legit pa talaga tong mga proyekto natin dito sa Davao. So, syempre, marami nagtatanong pala dyan, no? Shout out. Parang gusto ko to ipatungkol o i-address sa mga, or i-address, no? In response dun sa mga nagtatanong na ito na ba daw yung 51 billion na flood control project ni Kong Pulong Duterte. Well, I think the answer is yes. Davao City, ulitin ko how we have 3 congressional districts, no, divided kahit sa sobrang dami ng tao sa Davao, pero 3 lang, no, talagang tinipid tayo. Dapat dito 4 na or 5 na congressional districts ang Davao City, no, para magkaroon tayo ng 5 representative. Kaso nga lang, takot naman talaga sila magkaroon ng maraming representative ang Davao City kasi automatic 5 na yun. At alam niyo naman talaga sa Davao City, Duterte country ho talaga to, no. Ang tawag ho dyan ay solid, no. Kumbaga, kahit anong kumbaga kung meron silang mga ipapagawang batas na against, no, batas na pabor sa mga kawatan ng mga politisyan, ng mga congressman, yung mga representative ng Davao, hindi talagang pipirma dyan. So, papasama niya ng batas basta itong... Yan po mga tambay, pinasilip lang po natin ang grabe po na sinasabi po na flood control ng Davao. Isa lang po yan mga tambay sa flood control na pinagawa po ng Davao City. At diyan po ang kanila pong proyekto ay napapakinabangan. Hindi po ito basura at hindi po ito, mga kabayan, ay hindi po ito ghost project. Napapakinabangan po ang mga flood control sa Davao. Napakalaki po ng Davao City, mga kababayan. Ubod ng laki po. Ikumpara mo po sa Maynila. Yung sinasabi ko nga po, kahit pagsamahin po natin ang Quezon City at ang Maynila, ay mas malaki pa rin po ang Davao City, mga kababayan. Pero binubuhusan po nila ng isang damukal na budget ang Maynila at siyempre po ang Quezon City at ang buong National Capital Region, NCR. Excuse me po. Grabe po mga tambay. Ang tanong po dito, kahit po si Mayor, alam naman po ni Mayor, yan po ay mga binabudgetan po yan. Siyempre, kasama po sila congressman. Hindi po ba mga kabayan? Sino po ba ang kumukontrol ng pera? Ayon po sa ating Vice President. Kontrolado po ng mga congressman.
senador pagdating na po sa budget kung saan po nila ilalagay ang mga proyekto, lalong-lalo po sa pagawain sa ating bansa. Siyempre, sila representative po ang magdadala ng pera. Ang magdadala ng pera sa mga distrito nila, kasama po ang DPWH, mga kababayan, at siyempre, yung hinahabol po nila na mga contractors, mga kababayan, katulad po sa Maynila, na talagang delikado na po si GLC Construction. Si GLC Construction po, ang mga contractors po sa Maynila ay delikado na po. At sila po ngayon ang nasa hot seat. Hindi po ang mga congressman at mga senador, mga kabayan. Ang nasa hot seat, siyempre po ang mga district engineer ng bawat distrito po, ng bawat probinsya, syudad. Yan po ang hahabulin dyan at iimbestigahan ng malalim na investigasyon ang mga DPWH at ang mga district engineer at syempre po ang mga contractors, mga kabayan. Yan po, tututukan po nila yan. Pero sana naman po, yung sinasabi nga po natin, humahawak po ng isang damukal na proyekto ang mga congressman. Sila po nagdadala ng mga proyekto at babudgetin sa mga distrito. Malalakas po sila. Kamusta po? Kamusta na po yung pastor, mga tambay? Yung sa district, ang Maynila po ay tinalo pa po ang Davao City. Nakita naman po natin ang proyekto po ng Davao City. Kahit po yung mga pinagawa pa na proyekto na panahon ni dating Pangulong Duterte sa Davao City ay hindi po nasisira at nagigiba. Katulad po sa Maynila. Taon-taon pong binabudgetan pero hindi po napapakinabangan ang flood control at hindi po nagiging control ng flood ang ginawa po sa Maynila. At ang kanilang mga pumping station ay hindi rin po gumagana, mga kababayan. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mabilis pong maibsan ang baha dyan. Bakit po nung nag-iba na administrasyon, nagkandaleche-leche na rin po, pati po ang mga maintenance ng mga pumping station dyan, mukha po yatang naibubulsa na rin ng mga politiko dyan sa lungsod ng Maynila, mga kababayan. Katulad po ng isang congressman, isang hindi naman congressman dahil ito po'y talunan. Katulad po ni Pastor Abante ng District 6, gaano kaya karami ang nahawakang pondo po sa District 6 na hindi po nakikipag-ugnayan, walang mga permit sa Maynila. Gaano kaya ang nahawakan ng District 6 ni Pastor Abante? Dahil siya rin po ay congressman dyan ng 19 Congress. Mula po noong 2022 hanggang 2025 ay congressman po dyan si Pastor Abante. Ngayon po ay hindi po siya nanalo, si Pastor Abante. Gaano kaya karaming bilyon-bilyon ang hinawakan po dyan ni Abante, mga kabayan. Abante! Pastor! Gaano kaya karami ang nahawakan mong pondo dyan? Bilyon-bilyon po yan. Nakakuha po ba kayo doon sa 14 billion? Pastor Abante, nakakuha ka ba dyan ng bilyones? At kasama po ang DPWH at mga contractors na kausap nyo dyan, mga district engineer, magkano po ba naging partihan dyan? Congressman po ito noong 2022 hanggang 2025. Yan, mga proyekto po nila yan. Congressman Abante, tinitira mo ang Mindanao. Ang Mindanao, walang problema ang flood control. Yan po ang District 6, ang isang pastor na hindi po nanalo noong 2025. Tinalo po siya ni Joel Uy, mga tambay. Talo po siya kay Joel Uy sa District 6 ng Maynila. Nanalo lang po siya nung nagpetisyon po siya sa COMELEC na sinasabing citizenship, mga kabayan. Samantalang si Joel Uy ay naglilingkod na po sa Maynila yan. Naging mga councilor po yan. City councilor po yan ng ilang termino. Pero pagdating po kay Abante, ay natalo na po siya sa petisyon. Citizenship daw po. At syempre, meron pa rin po silang 5th District. Si Congressman Tieng, si Erwin Tieng,
Magkano rin po kaya ang nahawakan nito, mga tambay? Si District 5. At syempre po, nahandyan din po ang District 4 na si Representative Dr. Giselle Mercado o Maceda, mga kabayan. At syempre po, nahandyan po ang District ano po ito? Ang District 4 po, mga tambay. Representative, mga tambay. Ito pong si District ano na po pala sa 4. Si District Chua na po pala, mga tambay. Ito po. Si Chua po, mga tambay. Ito po, galit na galit din po ito. Talagang grabe mamulitika po ito. Lalong-lalo po sa mga Duterte. Hindi po ba? Lalong-lalo po sa impeachment ng Vice President. Kamusta kaya, Congressman Chua? Congressman Chua, magkano po ba nahawakan natin? Budget po dyan sa mga flood control ng Maynila na puro problema. Puro problema. Congressman na rin po kayo. Representative po kayo, Chua, ng 2022 hanggang 2025. Diyan po, dumami po ang flood control. 200 plus po yan. Gaano karami kayang bilyon ang nahawakan nyo po diyang proyekto dyan, Congressman Chua. Congressman, kamusta na po? Gigil na gigil po tayo sa 125 million impeachment ng Vice President. Samantalang po ang hinahawakan nyo palang proyekto at pera dyan. Bilyon-bilyon. At puro po sablay ang proyekto. Mula po noong 2022 na pinagmamalaki po ng Pangulo na 5,500 flood control na proyekto po ng Binagoong Pilipinas. 200 plus po ang nakuwang proyekto ng Maynila. 200 plus. At ganyan po ang pinaghati-hatian pong proyekto ng mga congressman sa Maynila kasama ang DPWH, mga kababayan. At syempre po, nahandyan pa rin po yung nasa District 2 ng mga katambay. Syempre, I think District 3 po si Chua, mga tambay. District 3 po yata ito. At District 4 po si Maceda, mga kabayan. At syempre, ang District 2, nagigil din po sa mga Duterte. Sa impeachment, mga kabayan. Sino po? Si Rolando Valeriano. How many billions din po kaya nakuha nitong mga congressman na ito? Valeriano, 14 billions po ang hinawakan po na proyekto ng Maynila. 200 plus, mga kabayan, flood control. Kasama po ang DPWH. Siyempre po, ang proyekto ng Pangulo. Valeriano, sino po ba dapat ma-impeach? Yung humahawak po na hindi napapakinabangan ng Maynila ang mga proyekto na bilyon-bilyon ang ibinubuhos na pera, samantalang sa Mindanao, lahat ng pera ng taxpayer ay napapakinabangan ng Mindanao. Umaagos doon. Ang tubig doon ay dumidiretso sa dagat. Samantalang sa Maynila, ang tubig dumidiretso po sa mga tao, sa mga kabahayan, sa mga bahay ng mga Pilipino sa Maynila. Doon po nagiging swimming pool. Nagiging swimming pool po ng buong Maynila yata ang flood control na proyekto po ng mga congressman representative kasama ang DPWH. Valeriano, tahimik po yata kayo ngayon. Pati yata sa Vice President, nananahimik yata. Tahimik po sila ngayon sa Vice President. Nagtataka lang po si Kamanong, bakit po sila nanahimik? At meron po sila isa pang congressman na nalo dyan. Si Congressman si Ernix Dionisio. 6 po ang congressman po dyan, mga tambay, sa Maynila. Samantalang sa Davao ay 3 lang. Yung 3 congressman ng Davao ay napakaganda po ng proyekto, napapakinabangan po ng mamamayan ng Davao City ang mga flood control nila. Hindi po nasisira, hindi po sira. Masira man, pero napakabilis po nilang itong reperen at napapakinabangan. Hindi po katulad sa Maynila. Umulan na naman po dyan nung Sabado. Mga bayan, umulan po sa Metro Manila. Baha na naman po sa Metro Manila. Kaya nga sinasabi po ni Congressman Pulong, ang Mindanao, mga bayan, ay hindi po nagiging swimming pool. Pagkatapos po ng ulan, ay nawawala na rin po ang tubig. Baha.
Hindi po katulad sa Maynila. Pagka po umulan, nagkakaroon po sila ng matagal at napakaraming swimming pool daw po sa Maynila. Ganyan po katitindi ang congressman. Nakita nyo po, yung mga congressman, representative ng Davao, ang mga proyekto, matitibay, napapakinabangan. Samantalang yung mga congressman, representative ng Maynila, ang matitibay lang po at ang makakapal ang mga pagmumukha nila. Hindi nyo po ba napansin? Ganun po ang mga proyekto ng Davao, matitibay, makakapal ang mga simento. May mga bakal. Pero sa Maynila po, ang mga proyekto po ng DPWH at ng mga congressman doon, ang matitibay at makakapal ang mga pagmumukha nila. Puro pagmumukha lang po nila makakapal at matitibay. Ganyan po katindi ang mga politiko sa Maynila. Napakahusay po niyang bumatikos. Binabatikos po nila na sinasabing may korupsyon ng mga Duterte. Pero yung mismong bakuran nila, puro basura, mababaho, at ubod ng kapal ng mga pagmumukha po nila. Lalo-lalo po itong sila Valeriano, si Chua, at yung Pastor Abante na hindi nanalo sa District 6. Mga kababayan, yan. Binabatikos na kayo. At babatikusin kayo ng babatikusin ni Mayor Isko niyan. Dahil mula nung pumasok po ang Binagoongang Pilipinas, ay hindi na kayo kumukuha man lang ng permit sa LGUs. Mga kababayan, bakit nagkaganon? Ayaw nyo ng partihan si Mayor? Ganun po yung mga kababayan eh. Umiiwas kaya, mga kababayan? Hindi kaya nagkaroon ng partihan dyan? Dahil nung mga panahon po na hindi po Mayor si Isko, ay si Mayor Lacuna po ang Mayor dyan. At grabe din daw po ang nilustay. Ang nilustay daw po na pera ng Maynila ayon kay Isko nung panahon po na sila po ang nanunungkulan, ang Mayor Lacuna. At ganun din po mga tambay. Ganun din po. Ngayon po ay bumabaha po ng korupsyon sa ating bansa. Lahat po ng korupsyon ng mga representative, kongreso, kasama yata ang mga senador dahil meron din po mga senador na involved, nagkakapera sa mga proyekto ng gobyerno. Kaya nga sabi ng Vice President, hindi lang po dapat ang silipin ay ang flood control. Lalong-lalo po sa makakapal ang muka at matitibay ang pagmumuka ng mga magnanakaw, mga demonyong magnanakaw ng mga politiko sa ating bansa, mga kababayan. Hindi lang po dapat flood control. Dahil sa flood control po, nakita po natin kung gaano na po sila nagkakapera dyan at humahawak ng bilyong-bilyong piso na ang mga proyekto po ay puro basura lamang. At binigyan po tayo ng finished product na puro po tubig ang ibinigay sa atin. Swimming pool. Binigyan po tayo ng swimming pool na amoy tae. Basura ang binigay po sa ating finished product nila. Nitong mga congressman daw. At syempre ng DPWH. Kasama po ang mga contractors nila. Umano. Ganyan po kawawalang hiya ang mga tao na yan. Puro po yan mga hindot. Mga kababayan, mga hindot po yan, mga kababayan. Kaya nga sinasabi nga po natin madalas, kung ang kidlat at kulog lamang ay magpaparusa sa mga demonyo at magnanakaw ng mga politiko at ubod ng kapal at tibay ng mga pagmumuka, mauubos po ang mga politiko. Mabibilang na lang po natin sa ating mga daliri ang matitira dyan. Dahil wala naman po talagang malinis na politiko. Halos lahat po yan ay kumikitat na kahit papaano'y nangungumisyon. Kaya lang ang hinahanap po natin, kahit po kumikita man ang mga politiko na ito, ay pinagaganda naman nila ang kanilang mga nasasakupan, ang kanilang syudad, ang kanilang distrito, ang kanilang probinsya. Nakikitaan mo ng improvement at yung ginagawang proyekto ng mga walang hiya na ito umano ay matitibay at hindi nasasayang ang pera na binabudget ng mga Pilipino riyan. Di po ba? Kaya nga po minsan makapagtatanong ka eh. Matatanong mo sarili mo, pag nilagyan mo logic,
Kasi pagka po ang mga politiko ay katulad po ng sa Maynila, na makakapal po ang pagmumukha at matitibay, hindi kayang gibain ng baha. Makapag-iisip ka, mga kababayan. Kaya pala gustong-gusto ng mga politiko na hindi matibay umano ang kanilang mga proyekto para po taon-taon ay meron po silang proyektong ginagawa. Kaya po hindi nila tinitibayan at hindi po nila tinatapos. Dahil taon-taon po, dire-diretso, nalalagyan niya ng pondo na bilyon-bilyon. Hindi po ba? Para po silang namamala. Pinapala lang nilang pera papunta sa kanilang mga vault. Ganon po pala yata ang trabaho ng mga walangyang ito. Di po ba? Ayaw nilang ayusin ang kanilang proyekto kasama ang DPWH, kasama ang mga contractors na pumapala, tumatabo ng pera sa taong bayan para po taon-taon ay hindi sila nauubusan ng proyekto, lalo-lalo po ang flood control na binabaha po sila ng bilyong-bilyong pera, mga kababayan. Ganyan po pala yata ang mga style ng mga demonyong politiko sa ating bansa para marami silang proyekto. Ganon din po sa mga proyekto ng mga politiko, lalo-lalo yung mga karsada natin, hindi pa nakakaisang taon, sira na, bitak-bitak na. Pero ang matibay lang po na sa ginawa nila, ang kanilang mga pagmumuka, ubod ng tibay. Pero yung mga simento na karsada, bitak-bitak. Pero ang pagmumuka nila, ang titibay, mga kababayan. Grabe. Kaya nga sinasabi ni Vice President, hindi lang po flood control ang pinagkakakitaan ng mga demonyong politiko sa ating bansa. Kaya nga po ngayon sila'y tahimik na tahimik. Tahimik na tahimik po ngayon ang mga congressman na bumabatikos kay Vice President Sara, lalong-lalo na po sa impeachment. Tahimik po. Lalong-lalo po si Chua, si Valeriano, at si Pastor Abante. Mga kabayan, kasi sila po ngayon ang nasa hot seat. Bilyon-bilyon po ang hinawakan po nila. Sa Maynila pa lang yan. Sa Maynila pa lang. Ang pumirma po ng impeachment sa Vice President ay mahigit po 200. 200 plus na mga congressman ang pumirma ng impeachment sa Vice President. Samantalang itong sa Maynila, mga kabayan, na pumirma ng impeachment, gaano karami po ang nahawakan nila mula po noong 2022. 14 billion. Flood control project pa lang yan. Paano pa po yung ibang proyekto nila? How many billions po kaya ang nahawakan ng mga representative? Mga kababayan, yung mga nagpapagawa ng seat ng barangay hall na walang permit sa tabi ng karsada, Chua. Gaano kaya karami ang proyekto ng mga congressman? Di po ba? Ganyan po kakakapal ang mga pagmumuka ng mga demonyo na yan umano. Mga kababayan, mukha lang po nila ang makakapal at matitibay. Grabe po. Yan po mga kababayan, ang siyudad ng Maynila na pinamumugaran po yata ng napakaraming mga demonyo na mga politiko sa Pilipinas. Maynila pa lang yan. Napakarami po pala yata dyan na mga demonyong politiko umano na nakikinabang po sa ating buwis. At ang ibinibigay po na kanilang proyekto ay puro po mababahong swimming pool sa Maynila. Unbelievable. Thank you po mga kabayan. Sana gusto po na inyong tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po. At sa patuloy po nagsusubscribe sa inyong lingkod, salamat po. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. At thank you rin po mga kabayan sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po, maraming salamat din po sa nagbibigay po ng pangkape sa inyong lingkod. At sinasamahan pa po nyo ng pambili po ng maintenance dahil si Kamanong po ay hina-high blood na sa ginagawa po ng mga demonyong politiko sa ating bansa. Thank you po sa mga binibigay nyo pambili ng maintenance, mga kababayan. Shoutout po sa mga nagbibigay ng maintenance sa inyong lingkod. Thank you po kay Bea Chikchiyoko. Chikchiyoko po, maraming salamat po. Kingston 123 ng Hong Kong. Eric Hersio ng Canada. Jake Yahoo 4531 ng Maisog, California, USA. Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany. Julieta Silona ng Sydney, Australia.
at si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jovelyn Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Ani Jo, Chidorico Erguisa Jr., si Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina RK, Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog, Norma Garcia, Gay at Siena, at si Ma'am LB at Sir Manny ng North Miami, Florida, USA. Thank you po sa inyo mga kabayan sa mga biyaya po na pinagkakalob nyo po na pambili ng maintenance. Thank you po. Mabuhay po kayo at syempre po ingatan po kayo lalo-lalo po sa inyong mga paggawa. At ganun din po mga tambay, ang lagi po nating hiling na sana po pagkaisa po tayo sa ating mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang ating Vice President, ay mailayo po sana sa kapahamakan. At ganun din po ang dating Pangulong Duterte na sana po ay makauwi na po sa lalong mabilis sa ating bansa at madugtungan pa po ang kanyang buhay at kalakasan at mailayo rin po siya sa kapahamakan. Maraming salamat po mga kababayan. At syempre, ganun din po mga kababayan, tayo rin po ay manalangin syempre po para maingatan po ating buong sambayanan at ang ating po mga sarili. Ingat po tayo. Thank you po. Excuse me po. Thank you po sa muli. Paalam. Bye-bye.